Here comes the snow again, falling on my head like a memory. Tingnan nyo guys, oh. May snowstorm kami mamaya dito, tapos nag-start na yung snow. So, kailangan na naming umuwi. We will just make it really quick. Tapos uwi na kami. Bago pa lang nag-start ng snow, puti na yung kapaligiran. Woohoo! Alright, since tapos na ang Pasko, so kailangan na natin itong alisin. Problema is, 6 tayo. How do we remove this? Yan. Okay. So, ito siya, since hindi pa naman nagamit yung aming shower dito, so hindi pa ito nadumihan. So, hindi na kailangan lalabhan pa. So, itupin lang natin ito, but of course, we need to get the rings. Kasi, ang mga rings ay Lord of the Rings. Talking about Lord of the Rings, guys, may naano ako ba? Naririnig ako na it's demonic because hindi natin dapat ipakita yung mga movie na yan sa ating mga bata kasi it's like sorcery, yung mangkukulam, yung mga ganun, nasa Bible naman yun na yung mga mangkukulam, yung mga mangkuhula, you know, they are not all from the Lord, it's demonic. So wag natin expose ang ating mga anak dun sa mga ganong klaseng mga aktibidades katulad ng yung spirit of the glass, mga ganun-ganun ba kasi the demonic spirits, they are real. Huwag tayong mag-invite sa kanila sa ating pamamahay kasi totoo yung mga demonyo na nakapaligid sa atin. Nasa Bible yun na sila yung mga fallen angels na pinaalis ng Panginoon galing sa langit kasi nag-disobey sila kasama si Satan. Yun. So huwag nyo i-expose yung mga anak nyo sa movie na mga magic katulad ng Lord of the Rings. Okay? So tatanggalin lang natin ito tapos ating itutupi. Tapos, ilalagay lang natin doon sa ating bin para ma-display ito next season. Pag Pasko na naman, okay, tuloy na araw. So, yun, doon pa natin siya ilabas na naman. Kasama yung mga Christmas abubot natin, di ba? Okay. Tapos, while hinahanap ng asawa ko yung aming regular curtain para dito, kasi tinago niya, tapos hindi na niya maalala kung nasaan niya nilagay. So, lagyan lang muna natin ito ng plastic curtain shower protector para pag mag-shower tayo, yung tubig ay naano siya ba, nakaveran siya ng plastic para yung ating shower curtain ay hindi mabasa. Gusto na umuwi ng asawa ko kasi the road is getting bad. Kasi may kami, snowstorm advisory kami. Ano daw, yung snow daw. How many inches is it going to be? Mga, 12 inches? So, ganun kakapal daw yung magiging accumulation ng snow bukas. So, nagsa-start na ngayon. Kailangan na namin mag-hurry up para makauwi kami ng maaga at hindi kami ma-stuck sa snowstorm. Lagay lang natin siya in front sa ating plastic. Ito yung plastic shower natin. Tapos, para hindi mabasa yung original shower curtain natin, ay ilagay natin siya sa harapan. Tapos ko na na-insert ang bagong shower panel natin. So, ilalagay ko na ito sa ating matustan na shower rod para ma-install na natin. Guys, may update pala ako. Diba kahapon, nag-video ako, nag-alburuto talaga ako kasi may flooding kami doon sa aming basement. Sabi ko, ba't kami nag-flooding? Parang sinendan ko ng video message yung aming plumber. Tapos sabi ko, I'm not happy with this. Better do something about it kasi kabago-bago. Bakit mag-flooding yung bago nating plumbing situation dito? Kabago-bago lang in-install. So, hindi ko talaga naintindihan. May answer na kami dyan, guys. Yun pala, okay.
Ay, naku, yun pala. Because sa improper use namin sa aming bahay. Tapos na yung lahat ng mga pipes, diba? Tapos, nandito kami sa bahay, sorry for the word, nag-uulan kami, but hindi kami masyadong gumagamit ng tubig na like outside of, using the toilet. So, hindi kami nagsa-shower, hindi kami, ang very important is shower, tapos yung naghuhugas ng pinggan, once lang ako nakahugas ng pinggan, and because of that, dahil palagi kami gumagamit ng mga palagi kami naggamit ng toilet, ng kubeta, so yung mga toilet paper at iba pa na solid, hindi siya na-flow papunta doon palabas, kasi wala kaming tubig masyado na ginagamit. So, na-stock up siya doon sa middle of the pipings. Because of that, tumigas na yung mga whatever waste, human waste na nandun sa pipe. So, nung nagamit kami ng aming washing machine, ang daming tubig na umagas, syempre, na-stock up na yung, hindi continuous yung water usage namin. So, na-stock up yung solid na mga waste namin doon. Kaya, nag-back out siya. So, kailangan siyang i-push. Kaya, pag may bago kayong bahay, babala, asawa ni babala. No, just trivia guys. Pag mayroon kayong bahay, tapos wala pa kayong planong mag-stay doon, wag nyo muna masyadong gamitin yung kubeta. Kasi, yung kubeta, pagpa-flush mo, 1 to 2 gallons of water lang yan, ma-stock up yung mga pina-flush mo in the middle, tapos hindi nyo gagamitan ng shower, hindi nyo gagamitan ng washing machine, hindi nyo gagamitan ng panghugas ng pinggan, mag-stock up yung mga byproducts nyo doon sa pipes, tapos hindi nyo nagagamitin. Tapos, after a few days, gagamit na naman kayo ng kubeta. So, yun, yung mga solid products nyo, hindi siya totally na-flush. So, kung wala man lang kayong plano na magpaligo, continual paligo sa inyong bagong bahay, gagamit ng dishwasher or gagamit ng laundry, huwag muna kayong masyadong gumamit ng iyong kubeta, okay? Until you are fully transferred to your new house. Otherwise, babara yung inyong, So, hindi kasalanan. Naku, nasigawan ko pa naman. Hindi naman nasigawan, but nasabihan ko pa naman yung aming plumber na, I'm sorry, frustrated, like, bakit nagkaganito ang ating sitwasyon ng ating dadadadada. Yun pala, kami din may kasalanan. So, sorry po, tao lang po. So, ito na po yung ating shower curtain. Tapos, ibaba lang namin ito mamaya. But, yan yung ating shower curtain for springtime. Summer, hopefully, makabili tayo ng iba na namang thing. Kasi dito sa Amerika, guys, gusto ng mga tao, iba-ibang thing. Kasi there are 4 seasons here. Winter, so gagamit tayo ng winter. Spring, gagamit tayo ng mga flower na colorful. And then summer. And then fall. Yung fall is majority brown and orange decors. So yan. So magsa-shower ka dito sa loob. So ang mababasa lang ay itong plastic. At itong shower curtain mo na cloth ay hindi siya mababasa. So yan yung secreto dyan. Alright, so parang gusto kong palitan itong ating calendar. Kasi minsan magja-jot ako ng mga notes dito na kailangan yung medicine ng mga pusa sa January, blah blah blah. Lagay ko na lang ang ating calendar doon sa ating nightstand. And instead, ang ating ipapalit ay itong ating mahiwagang today! Yan. Ang ating mahiwagang clock. Para habang naliligo tayo, tingin-tingin din tayo sa time kung malalate na ba tayo sa ating trabaho o hindi. Parang bagay siya dito. Yan. Tapos, itong mga ito para ito sa tiil, sa feet, lotion ng ating feet. Tapos ito, dyan ka lang. Tapos, yung mga counting lipstick natin, lagay lang natin dyan. Pero actually, itong ating mga beauty products ay ating ilalagay doon sa ating makeup vanity. But hindi ko pa na ayos yung makeup vanity doon sa likod. Doon sa master bed. So dito na lang siya muna. Oh, this needs to stay. Let's put it on cold. Yeah. With your hands. Oh, now that it's covered. You can bring it here. Okay. Repeat. Awesome. Now. Where's your, I need a cup or something. Yan. Ganyan yung situation natin ng ating plant. Pero syempre ating aayusin. Kasi para naman
Hindi siya, ay naku. Forward lang natin ito para hindi madamage yung ating leaves. Ay, useless naman pala talaga itong ating basket dyan kasi hindi nakapasok yung buong-buo yung ating base. But anyway, yan lang po yung hitsura ng ating plant situation dyan. Tapos ito na naman yung asikasuhin ko. But before that, maglagay muna tayo ng mga rugs. Kasi itong rugs natin ay pang Pasko pa. So ilagay natin ito doon sa ating washer and dryer area para malabhan ito kasi nagamit ito. Yan, lagay muna natin ito doon sa ating washer and dryer. Alright, at dahil kulay ng ating bathroom is combination of gray, white, and black. So, ito po yung pang regular na rug ko. Tapos, pag kailangan na naman itong labahan, so, bibili na naman tayo ng ibang klase pag summer na. So, bibili tayo ng summer looking rugs. So, yan. Dalawa ito. Isa para dito sa ating tub. Siyempre, paglabas natin sa tub, hindi kailangan tayo magtrapo-trapo. Tapos, isa dito sa ating sink. Yan. Para, pag magpugas-hugas tayo ng kamay, may nakakover na dyan. Hindi pa mabasa yung ating sahig. Tapos, itong mga abubot dito ay ating lang ilagay sa ating cabinet. And then, yan. So, yan na yung mga rugs ko. I'm so excited to use that one, our jacuzzi tub. Kaya lang, wala pa siya na connected yung electrical wiring niya sa ilalim. Hindi pa na connected doon sa baba. Kasi heated tub ito. So, pag naliligo ka, hindi ka magiginaw. Kailangan mo ng electrical wiring para connect doon. Tapos, ito na yung sink natin. Tapos, syempre, of course, kailangan pang linisan yan. At tinatamad yung asawa ko na maglinis. So, as you can see, it's dripping. May drip yung ating faucet because the cold temperature that we will have in the next few days. So, tapos hindi kami makapunta dito kasi may snowstorm. Uwi kami doon sa kabilang bahay. So, we will not come back here for a few days. So, yan. Paanuhin lang muna natin, patuluin natin ng kaunti yung ating sink para hindi ma-frozen yung ating mga tubo. Kasi pag mag-frozen yung ating mga piping patay, ilang libo na naman yung maaaga sa atin. Dito tayo maglilinis ng ating mga itin, ng ating mga mukha. So, dito yung natin ilalagay yung ating toothbrush at saka toothpaste. So, may extra toothpaste tayo na pwede natin ilagay dito. Yun yung sinabi ko sa inyo before na mas maigi na yan. May mga extra tayo so that in emergency situations, may mapaglalagyan tayo ng ating, ewan ko kung ano nang sinasabi ko. But, ito gagamitin natin para mukha na talaga siyang totoong banyo. So, blue yung kay Corey, purple yung sa akin, tapos itong extra, pag may mga bisita tayo, mga kailangan ng toothbrush, yan, extra yan. Tapos, takipan lang natin kasi, alam niyo naman, under construction pa itong bahay, daming mga alikabok. So, guys, alam nyo na, parang walang plano itong asawa ko na mag-transfer dito sa bagong bahay. Gusto lang niya na papunta-punta kami dito, kada araw, tapos, wala na. Ay, ito. Yan. So, ito lang yung gagamitin natin, tapos yung extra ay para sa mga bisita na nangailangan ng toothbrush. So, ito lang yung asawa ko, na? Ito yung bukas niya. Tapos ito yung para sa akin. Yan, presenting my master bath sink. Yan. Dito na naman tayo sa baba. Ito, i-situate natin ito dito. Okay. Alright, nandito tayo sa ground floor. Ground floor talaga. Ng ating cabinet. So, ang bagay dito ilagay is yung extra nating mga toilet paper. Yan. And syempre, meron pa tayong extra space dito. Gagamitin natin, isusulit natin yung mga extra space natin.
Hopefully magkasya. Oops. Hindi siya kumasya. Right? So, Intimate Shave Cream. Ito, i-transfer ko ito doon sa shower. Later on, pag na-install ko na yung bathroom caddy ko. Ito yung mga pang beauty products ko, pang alis ng mga makeup. So, ito ilalagay ko probably dito. Teka lang. I-transfer natin ito dito. Yan. Para pag maghilamos tayo, tapos kailangan nating linisin ang ating mukha. Tuyok-tuyok lang yan dyan. Yan o. Yan. So, standby ka lang dyan kasi nahuhulog na yung ibang mga abubot ko. Dito ko lang ito ilalagay. Yan, extra yan. And then, probably we will put this here. Okay, so may extra space pa tayo dito. Anong gagawin natin dito? May solusyon tayo dyan. Tapos itong mga tuwalya natin, kasi wala pa tayong towel holder, hindi pa na-install yung electrical towel warmer natin dyan sa ating wall. So, ilalagay muna natin ito dito sa ating miniature na cabinet. Tapos ito, extra, dito natin ilalagay. Yan. Diba? Ganda ng presentation. Dito natin ilalagay. Kulang ng storage, kulang ng space. But, the idea is, ganito. Yan. So, nakita nyo, diba, black? Black siya. Katulad din ng ating mga rugs. Yan, So, black, black, black. And then, may mga black dyan. Diba? Yan. Good night.